Hello. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Parang wala akong kasama dito ah. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Good morning! God is good. And all the time. Praise be to God. Pwedeng palakpakan natin ang Diyos. Ayan. Sa mga oras po na to, pwede bang anyayahan ko ang lahat na tumayo? At in a while po, mga kapatid, ay may mga bago at pasok po kayo, welcome kayo, no? Pwede bang hanap tayo ng isang medyo hindi natin ka-close, tapos kamayan natin, tapos pag-pray na rin natin. Okay lang mga kapatid? Mga kapatid, okay lang? Amen. Amen. So, can we do it now? Ayan, praise God. Pag-pray po natin sila. Kamayan po natin sila. Kamustahin po natin sila. This is the reason we celebrate or we are gathered in this place. Para ipanalangin po ang bawat isa. Upang magpalakasan. Upang i-celebrate ang kabutihan ng Diyos. Huwag po kayong mahiya, mga kapatid. Dahil hindi kayo kinahiya ng Panginoong Hesukristo nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Holy Spirit, our Father in heaven, manahan po kayo sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Kung tapos na po, praise God. Thank you po. Purihin ang Panginoon. Kung tapos na po ang lahat, pakikamayan po, pakiakbayan ng kapatid, pakiyakap na rin kung naisin nyo. Pakisabi po, mahal kita sa Panginoong Hesukristo. Ayan. At kung okay na po, ayan. Praise God. Sa mga oras po na to, naniniwala ako nalulugod ang Panginoong Hesukristo sa kanyang mga anak na nagkakaisa sa pagmamahalan. Amen po, church. Amen. Yan. Palakpakan naman natin si Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Yan. So, patuloy po tayong dumulong sa ating Panginoon. No? Sa isang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming humihingi ng gabay sa inyo, ng kaalaman mula sa inyo, ng pagmamahal mula sa inyo, ng biyaya, habag, Panginoon, na mula sa inyo. Lord God, continue to dwell in the midst of us. Continue to minister in the midst of us. Kayo po ay manahan sa aming kalagitnaan. Nawa ang iyong banal na salita ay maihayag ng tuluyan sa puso at isipan ng bawat isa. Nawa ang nagawa mo sa krus ng Kalbaryo ay huwag kalimutan ng bawat isa ng mga anak mo. Muli pa, Panginoon, maraming salamat. We praise you, we glorify you, we honor you in this place. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Maaari na po maupo ang lahat. Yan, maaari na. So, kamusta po ang lahat? May bago akong mukhang nakita. Si kumpare kong James. Yan, pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay na? Yan. Si kumparing James. Na-miss ka namin. And also,
If there's a new person here and parang may nakikita akong bago pang mukha, we welcome you in this place po mga kapatid. Ano? We welcome you in this place. Kung wala ka pang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, you are still welcome here. Ano? You can see, you can observe, you can long with us until you believe in Jesus Christ. We welcome you with the love of the Lord. Okay po? May nakikita po akong bago mo ka mga kapatid. Pwede pong palakpakan natin si Lord? Dahil dinadako niya mga minamahal niya. Yung mga tinatawag niya. Amen? Amen. So sa mga oras po na to, the last time po na nag-preach ako, no, it was a calling for a corporate fasting. Naalala niyo po ba lahat? Amen? Sino po yung mga nag-fasting dito? Pwede yung pakitaas yung kamay? Ayan. Naalala ko po mga kapatid, marami kayong nagtaas eh. Marami kayong nakataas eh. Sabi ko pa, are you with me? Are you with me? Ang dami nyo nagtaas. Magsisi na po kayo, talikdan ng yung mga kasalanan. Biro lang mga kapatid. Ano? So, it is a corporate fasting mga kapatid. Ano? It's not an individual or personal. Yes, it's personal and we are seeking intimacy with the Lord. And at the same time, mga kapatid, pwede pa tayong bumawi kung di tayo nakapag-fast. Ano? It's personal naman. And it's a calling, again, we are asking for protection from the Lord sa ating simbahan, sa nais ipagawa ng Panginoon, Diyos sa ating simbahan. So kung di ka nakapag-fasting, pwede ka pang humabol. Pakatabik yung katabi, pwede ka pang humabol. Ayan. Pwede ka pang humabol. Ayan. So, yan. So, for today's video, for today's vlog, de joke lang po. Okay. Attention, Brother Yang. De joke lang. I love you with the love of the Lord. So our topic for today is matatagpuan po sa book of Peter. Si Simon Peter. 2 Peter chapter 1, verses 3 to 11. Can you open your Bible and look at this? Actually, ayoko pong English, pero English ni nakalagay dyan. Dahil mas maganda po sa Tagalog. So let's read muna sa English and then tatagalogin ko mga kapatid. So, in verse 3, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. Tatagalogin ko na para mabilis. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay ng makadiyos. May tinanggap po tayo sa Panginoon. Ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So church, let me start with a question. A simple question and maliit, siguro mga question na hindi ganun ka-uncomfortable pag tinanong o napakinggan. Okay? So how many of us feel like we're missing something in our Christian life? Dumadating po ba tayo sa punto na parang ang dami nating nami-miss bilang isang Kristiyano? Tinatanong natin yung sarili natin, parang nawawalan ako ng kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Are you missing joy? Are you missing consistency? Parang nawawalan ka na ng pagiging consistent sa Panginoon. Nawawalan ka ng power. Nawawalan ka ng growth. So nga po pala mga kapatid, ang topic na naibigay sa akin is growth in faith. And also, kabilang nito is growth in knowledge. Are you still with me? Amen. So we say things like that. We question. Parang may missing sa aking pagiging Kristiyano. And sometimes you are praying, Lord, I want more of you. You are praying for knowledge and wisdom from the Lord. You are seeking intimacy and growth with the Lord, with our faith. Kung meron lang akong mas marami pang pananampalataya, if God would just give me another breakthrough, if I could attend one more conference or retreat, magkakaroon ng breakthrough sa buhay ko. But what if the problem is not
God hasn't given enough? What if we just haven't fully lived out what He already gave? Nasa introduction pa lang po tayo, mga kapatid. Again, what if we just haven't fully lived out what He already gave? Paano kung hindi natin pinapamuhay yung binigay na sa atin ng ating Panginoong Hesukristo? Naiintindihan po ba? Parang nawala na. Isa na lang. Thank you, kapatid. Sino ka man? Dalawa na. Praise God. So, ayan. So, that's exactly what Peter is addressing sa teksto na binasa natin. 2 Peter chapter 1, 3 to 11. Sometimes, it's not about yung mga bagay. I mean, what if we just haven't fully lived out what He already gave? Kung babasahin po natin sa chapter 3, ay sa verse 3 ng chapter 1, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay na makadiyos. Bibigyan ko lamang po kayo ng short context of what is happening on the 2 Peter. 2 Peter, nasulat po ang 2 Peter, ang libro ng 2 Peter, dahil lumalabas po ang mga maling katuruan sa iglesia ng Diyos. Are you with me, church? Amen. Amen. So, ang ikalawang sulat ni Pedro ay para sa maraming grupo ng mga unang mananampalataya. Ang pangunahing layunin nito ay labanan ang mga turo ng mga huwad na guro at ang mga kasamaang ibinubunga nito. So, it is already existing in the church na there is false teaching, false doctrine, false truth. This is already existing nung panahon nila Peter. So, huwag kang magtaka, kapatid, kung bakit ang daming relihiyon, ang daming katuruan, bakit hindi magkaisa ang mga Kristiyano. Dahil issue na to noon pa man. At issue pa rin to hanggang ngayon. So ano yung gampanin nitong 2 Peter? Upang paalalahanan ang mga anak ng Diyos na hindi sila maloko. Hindi sila maniwala ng bigla-bigla. Na hindi sila matisod. Hindi sila ma-fall. Hindi sila tumiwalag agad sa simbahan. Bakit kasi? Anong nangyayari po dito sa 2 Peter is ini-encourage nila. Okay, basahin po natin. Kung patuloy po tayo sa chapter 3 ng verse 9, ang sabi po dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Sorry, sa chapter 2, verse 18 ng 2 Peter, mga kapatid, hear this. Sa pamamagitan ng mayayabang na pananalita, na panay kahangalan lamang ginagamit nila ang pagnanasa ng laman upang maakit sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay ng may kalikuan. Ibig sabihin dito, ini-encourage ng mga false teaching na to na ma-encourage sila sa pleasure. Ito yung mga baby Christian na naliligaw. Tinuturuan ng maling turo. Ini-encourage nila. So, ang nais kasi ng Diyos sa atin, kung papatuloy natin yung chapter 3, verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, listen, church, kaya matagal, hindi pa dumadating ang Panginoon eh. Ito yung dahilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Naintindihan po ba? Pwedeng palakpakan natin si Lord. You know what? Our God is very graceful. Sobrang mabait at mapagmahal ng Panginoon dahil binibigyan niya ang tsansa na ang bawat isa sa atin ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kaya mga kapatid, kapag may isang kaluluwa o dalawa, nagsasaya ang langit. Ang anghel ng Diyos. Amen? So, God loves you. Pakitabi kayo katabi, God loves you. Mahal ka ng Diyos. Hindi aksidente. Ayan, welcome po mga kapatid. May bago tayong salta. Biro lang. So, yan po, let's focus. Tinanggap natin sa pamamagitan
ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos. Let's see. Kaya naman po ang topic po natin for today or ang title ng ating preaching ay We Already Have What We Need. Sa Tagalog po, nasa atin na lahat, tinanggap na po natin nung nagkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesucristo ang lahat ng mga bagay na pangangailangan natin upang mabuhay tayong maka-Diyos. Upang mabuhay tayo ng banal. And sometimes we are asking God, Lord, I need your power. I need to grow. Baka ang kulang is kailangan nating i-exercise kung ano yung ibinigay ng Diyos sa atin. Nakukuha po ba natin mga kapatid? Ayan po. Kung babasanahin natin sa Tagalog, tinanggap na natin. Nung nagkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesucristo. Ayan. Ano na ba nangyari? So the first point na meron o nais ko pong sabihin sa ating kalagitnaan ay God didn't call us unprepared. Do you believe in that, church? Tinawag po tayo ng Panginoon nang hindi ready. Tinatawag po tayo ng Panginoon dahil inilatag niya na ang lahat para sa atin. God didn't call us unprepared. And some of us, for this very reason, make every effort. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. Ibig sabihin po, binigay na po ng Panginoon ang divine power niya. Ibinigay na po ang lahat ng bagay na patungkol sa buhay, sa Tagalog, kaluwalhatian at kadakilaan. Upang tayo mamuhay ng maka-Diyos. I highlighted these things. Granted. This is a past tense po, mga kapatid. Ibig sabihin, natapos na. Hindi ibibigay pa lang ng Diyos sa'yo, hindi mo makukuha yan, ngunit binigay na yan sa'yo ng Diyos nung nagkaroon ka ng pananampalataya kay Kristo. So ano ba tong all things that pertain to life and godliness? This is the Word of God. Binigay na po sa atin ng Panginoon. Ano yung kailangan natin upang magkaroon tayo ng buhay at pagiging godly? Mamuhay ng maka-Diyos. Kailangan natin i-exercise. Kailangan nating gamitin. Kailangan nating basahin ang Biblia. So Christianity is not just about trying harder. Ano? It's also about knowing Him deeper. Because the more we get closer to God, nalalaman natin yung desire ng Panginoon sa ating buhay. Nalalaman natin yung will ng Panginoon sa ating buhay. And some of us here are questioning, Lord, ano ba talaga yung plano mo sa buhay ko? Lord, ano ba talaga yung panawagin mo sa buhay ko? Well, hindi mo mayan masasagot, kapatid, kung wala ka sa presensya ng Panginoon. Are you still with me? Nakukuha po ba? So some of us here are asking, ano po ba yung will sa akin ni Lord? Ano po ba yung calling sa akin ni Lord? Dapat ba ako dito sa music? Dapat ba ako mag-preach? Dapat ba ako maging pastor? Dapat ba ako maging teacher? Or whatsoever calling is that? Maraming calling tayo sa Panginoon. To be apostle, to be a prophet, to be a teacher. Malalaman po natin yan kapag lumapit tayo sa Panginoon. And we try harder. We know Him deeper. It's about knowing Him deeper. So, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, we don't become divine. We are transformed by the Spirit. Peter says we become partakers of the divine nature. Ito pala. Nandito pala siya. So makikita niyo po, continue reading po tayo sa verse 4, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature. Ano po ba to tawag dito? This is the glorification of saints na makukuha natin sa ating Panginoon.
Magiging kabahagi tayo. Hindi ka magiging Diyos, kapatid. Pero magiging kabahagi ka ng kabanalan ng Panginoon. Nakukuha po ba? Ayan. So, yan po. And also, at this point, meron din. Nung naging partakers ka, divine nature, you are having escape from the corruption that is in the world because of sinful desire. Tatagalogin po natin para mas masarap intindihin, mas manamnam po natin lahat. Sabi sa verse 4, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako. The promise of God, upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi kayo sa kanyang likas bilang Diyos. So mga kapatid, ito palang pinag-aaralan natin ay isa sa sagot kung paano makakaiwas ang isang individual na sumasampalataya sa Panginoon sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito. At upang makabahagi tayo sa divine nature ng ating Diyos. Nakukuha po ba ang lahat? So when we feel stuck, the problem is not God's supply. Hindi yung supply ng Panginoon yung problema. It's our awareness of it. Awareness tayo. So mamaya tatalakayin natin, ano ba tong aware? Saan ba ako dapat maging aware, mga kapatid? So sabihin ko na ngayon, hahapyawan ko, you should be aware sa kaligtasang dinala ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para hindi ka mawala sa mundong to. So, let's continue reading. Sinabi dito, when we feel stuck, and sometimes we feel so stagnant as a Christian. You feel like sometimes you're not growing. Hindi ka lumalaki, hindi ka lumalago bilang isang Kristiyano sa iyong pananampalataya. Sometimes we're asking, bakit ang ating simbahan ay hindi lumalago? Mga kapatid, hindi ito sa dami, sa bilang. Okay? As long as there is 2 fruit, 3 fruit, 4 fruit, we are growing. Nakukuha po ba natin? Sometimes we are looking sa numbers, 40. Madagdag sa simbahan, 40 na tao. Paano kung walang 40? Paano kung 30? 20? Even 2 tao lang ang madagdag sa simbahang ito, sa pananampalataya mo rin, ikaw ay lumalago bilang isang Kristiyano. What I'm trying to say, mga kapatid, hindi ito pabilisan. Ang pahalaga, lumalago tayo kahit paunti-unti. Pakitapik po yung katabi. Lumalago ka ba? Ayan. Lumalago ka ba? So grace is not a passive. Saan na ba? Pabalik pala ako. Grace is not passive. It is powerful. When Peter says something that shocks people who misunderstand grace, sometimes, for this very reason, make every effort. For this very reason, make every effort. What he is trying to say. What Peter is saying about this. Wait, effort? Para saan yung effort? I thought Christianity is all about grace. Akala ko ba ang pagiging Kristiyano ay ang pagiging mapagpatawad ng Panginoon? It's all about the grace. And I thought Christianity is something na patatawarin ka ng Panginoon kahit na patuloy tayong magkasala. It is abusing the grace. Yes, and that grace empowers din po yung effort natin. Yung grace ng Panginoon, yung kahabagan ng Panginoon, ganyan yung talaga yung tunay. Pero hindi lang yan tungkol sa grace eh. Ibig sabihin, we should obey. We should make an effort towards God to supplement our faith with virtue. So eto. Sa verse 5, sa Tagalog po, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya
Sikapin po. Sikapin. Isa pa, sikapin. Isa po, sikapin pa. Bakit natin kailangan pagsikapan? Pag sinabi pong pagsikapan, ibig sabihin, may mga struggles. Ibig sabihin, may problema. Ibig sabihin, hindi madali. So, you as an individual, you're asking, Lord, ang daming problema. Hindi naman pinramis ng Panginoong Hesukristo na kapag tayo sumampalataya sa Kanya, mawawala lahat ng ating problema. Hindi po. Pero kailangan nating pagsikapan na lumapit sa Kanya. Kailangan nating pagsikapan na idagdag ang mga bagay patungkol sa Kanya. So, yung grace po pala ay hindi tungkol o para sa mga tamad. Pakitapik po yung katabi, tamad ka ba? Pakitapik po yung katabi, sabi, tamad ka ba? Come on, church. Dali. Tamad ka ba? Ikaw ay anak ng Diyos. Naniniwala ako mga kapatid, wala sa church natin yung tamad. Amen? Amen. Wala dito yung tamad, naniniwala ako. Yan. So grace is not lazy. Grace is empowering. Ang grace ni Lord ay hindi tayo ginagawang tamad. Hindi nagiging stagnant yung pagiging Kristyanismo natin. It is empowering us, pinapalakas tayo ng biyaya at habag ng Diyos to make an extra effort to glorify His name, to lift His name on high. Amen, church? Amen. So, live out what God already worked in. Meaning, binigay na po sa atin ng Panginoon ng kaligtasan. Ipamuhay po natin. Ipabahagi natin sa iba. So as we could continue reading, alam niyo po, may 7 bagay na tinalakay dito si Apostol Pedro. 7 bagay. Are you still with me, church? I'm asking, baka natutulog na kayo? Ayan. Kung may natutulog na, pakihampas po. Pakihampas. Ayan. Pakihampas, ano? So, may 7 bagay na ibinahagi si Apostol Pedro sa talata na ating babasahin. Alam niyo po, ang 7 things is, yung number 7 is perfection. Iyan po yung number ni Lord. And kung patuloy tayo magbabasa pa at mag-aaral ng Biblia, meron 7 churches, 7 trumpets, iyan po yung perfection ni Lord. Iyan po yung number ni Lord. So ito, sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano, binigyan tayo ng growth path. Binigyan tayo ng ladder ni Pedro. Sabi dito, dahil dito sikapin ninyo, kailangan nating sikapin, gaya ng sabi ko kanina, na idagdag sa inyong pananampalataya. So our foundation bilang isang Kristiyano ay yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Iyan po yung foundation. Ngayon, ano yung 7 things na kailangan nating sikapin na idagdag sa ating pananampalataya? Ano tong 7 bagay na to, mga kapatid? At ito ay tinalakay ni Apostol Pedro. Number 1, virtue. Ano po sa Tagalog yan? Kabutihan, mga kapatid. Kabutihan. Ibig sabihin ng kabutihan ay wala na yung pagiging self mo. Dadagdagan ko yung pagiging selfish mo. Iniisip mo na yung kapakanan ng ibang tao. Ganyan po ba tayo, church? Naniniwala ako, wala yung selfish dito. Tama ba? Ay, selfish tayo. Selfish yata tayo eh. So ito yung idadagdag natin sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung tatanggalin natin yung pagiging selfish at magiging mabuti tayo. Mabuti tayo sa ating kapwa, sa ating kapatiran. Choosing integrity in a crook world. Sabi nga, no? Kahit na ang pangit ng ginagawa ng katabi mo, hindi ko sinabing ang pangit ng katabi mo, kahit na hindi maganda yung ginagawa ng katabi mo, o ginagawa ng katrabaho mo, o ng kasambahayanan mo, ngunit pinipili mo pa rin ang kabutihan.
Kumbaga sa youth, nakita mo nangongopya yung katabi mo, gagaya ka ba o hindi? Of course, hindi, di ba? May flood control, corruption, makikiisa ka pa ba? Mga simpleng bagay, mga kapatid. We choose yung kabutihan. Ano? Sa pananampalataya natin, sa inyong kabutihan, next to, it is a ladder rise, mga kapatid. Sunod-sunod po ito. Sa inyong kabutihan, idagdag nyo naman ang kaalaman. Knowledge. The knowledge, ano? Truth that shapes decision. I do believe hindi na una po yung knowledge. Bakit po kaya? Bakit hindi na una yung knowledge kaysa sa virtue? Kasi kung knowledge yung mauuna, ang tawag dyan, malaki yung ulo. Pakitapik yung katabi, pakisabi, wag malaki ang yung ulo. Ayan. Minsan kasi, pwede kang maging mabait nang walang knowledge. Amen? Ibig sabihin nun, your lack of knowledge pa, hindi mo pa na-exercise. At pwede ka rin naman maging matalino nang walang kabaitan. Ito yung nagiging problema natin madalas. Ang dami nating alam. Ito yung tama, ito yung mali. Pero hindi nagre-reflect yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sinasabi mong mahal mo yung kapatiran mo, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo minamahal yung mga kapatid mo sa pananampalataya kay Hesukristo. Are you still with me? Parang ang sakit naman ito. Pakisabi nga, aray ko. Aray ko. Ayan. Puro aray ko. So, maniwala po kayo o hindi, yung mga tatalakayan natin ay hindi ganon kakomportable. Amen, church? Hindi ganon kakomportable pakinggan eh. Pero maniwala po kayo, ito ay isang way kung saan tinatama tayo ng Panginoong Hesukristo. Amen? Pwedeng palakpakan natin si Lord, church? Ayan. Palakpakan natin si Lord. May tinatama ang Diyos. So bago ang pagkatapos ng kabutihan ay knowledge. Truth that shapes decision. It is the Word of God, mga kapatid. Naging mabuti tayo, aalamin natin pa ang naisin ng Diyos at plano niya sa ating buhay. Naging Kristiyano po tayo, nandiyan po yung Biblia upang malaman pa po natin ang buhay ni Kristo. Upang makasunod pa po tayo ng higit pa sa kung sino man tayo ngayon. Amen, church? So in our church, you are welcome to come in this place. You are welcome to come in this church as who you are. Amen? We welcome everybody, church. We welcome everyone. Pero, hindi po natin pwedeng hayaan na magstay ka na lang as you are. What I'm trying to say, mga kapatid, dapat po habang nagsisimba tayo, may nababago sa ating buhay. Amen, church? Dapat yung dating magagalitin, konti na lang. Siya na naman daw. Tayong lahat. Yung dating, yung pasensya mo sa kapatiran, ang ingay-ingay naman ng kapatiran nyo, chismis ng chismis, nakakainis. Panay reklamo. Yung dating ganyan, nababawasan na. Yung dating chismises, nagiging chismis na lang. What I'm trying to say, mga kapatid, hindi natin mababago yung buhay ng bawat isa agad-agad. There's no instant in this world. Amen? Hindi naman, kapag lumapit ka sa Panginoon, bigla ka nang mababago. Unti-unti yan, mga kapatid. I believe in that. And I do hope and pray, naniniwala din kayo doon. Yung dating isang kahaman ni garilyo sa isang araw, nagiging kalahati na lang. Are you still with me, church? Sabi ni Pastora, I am a bold preacher. Bold nga ba? What I'm trying to say is that kailangan natin buksan yung mga bagay na hindi nabubuksan sa ating buhay upang maitama po. Kapag nag-o-opera, ang isang doktor, kailangan niyang hiwain, tanggalin yung cyst, tanggalin yung problema. Kailangan niyang i-address yung problema.
And sometimes in our life, mga kapatid, we are dealing with these problems. So we welcome everyone in this place, but you are not welcome to stay as who you are. Dapat as long as you are staying here, naghahari na yung pagmamahal ni Kristo Jesus sa buhay mo. Amen, church? Amen. Pwedeng palakpakan natin si Lord. Yan. May natututunan po ba tayo? Parang bata, parang Sunday school. Sabi ng nanay ko, tanong ka ng tanong, are you still with me? May natututunan ba? Sabi ng nanay ko, babasan mo nga yung mga ganyan mo. Mas naniniwala po ako na mas may natututunan tayo kung tumatawa tayo kaysa natutulog tayo. Amen, church? Amen. Amen. So, pangatlong bagay po na aralin natin, self-control. Idadagdag po natin sa pananampalataya natin. Saying no when culture says yes. It is the discipline of the saints, ng mga believers. This is addressed sa mga mananampalataya na o may pagkakakilala na sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Self-control. This is very crucial and guilty rin ako sa bagay na to. Lord, ang dami ko pang dapat itama sa buhay ko. Tulad na lamang ng pagsisimba ng maaga. Kasi yung mga ibang kapatiran ang aga nagsisimba, ang agang dumadalo. Parang kailangan, kung mahal mo yung kapwa mo at kung may self-control ka, you're gonna get aware sa nararamdaman din nila. Ang aga nila. Tapos, ikaw late ka dadating. So, magi-start yung service ng late. So, sana maging responsible tayo at sama maging guilty po tayo na pahalagahan o respetuhin ang oras din po ng kapatiran. Amen, church? Amen. Guilty din ako dito, huwag kayong mag-alala. Pare-pares tayong itatama ni Lord sa mga oras na to. So, self-control. And also sa self-control, mga kapatid, yung pagbabasa ng Biblia, yung pananalangin. When was the last time you read the Bible? When was the last time you pray unto God? Self-control. And balik lang ako sa knowledge. Dito yun eh. When was the last time you read the Word of God? Yung nag-devotion ka talaga. Yung nagkaroon ka talaga ng time nyo kay Lord. Sometimes we're asking for growth, pero hindi natin pinapractice. Hindi po natin ginagawa o nakakaligtaan po natin. Sobrang busy natin sa mga oras natin sa trabaho, sa negosyo, sa ating mga anak, pero nakakalimutan na natin itong mga bagay na to. Marami pa, mga kapatid. Sa pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. This is the perseverance, mga kapatid. Staying faithful when it's hard. Staying faithful kahit hindi madali. Staying faithful kahit na yung mga nasa paligid mo hindi faithful. Panglima po, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Reflecting Jesus daily. Gaya nga po na sabi ko kanina, sometimes we saying, we have this faith in Christ. We love Jesus. Pero hindi natin minamahal yung ating mga kapatiran. Nawawalan tayo ng pagmamahal o nakakalimutan na natin mahalin yung katabi mo. Nakakalimutan na nating mahalin ang ating mga kaaway. In this church, I do believe God loves us. Amen, church? God loves us. So also, as we seek Him at hanapin natin yung presensya niya, nais din po ng ating Panginoong Jesus na i-reflect ang Panginoon sa ating buhay. Ang Panginoon ay mapagmahal, kaya dapat ikaw din bilang isang individual ay mapagmahal. Pakitapik po'y katabi. Pakisabi, magmahal ka na. Magmahal ka na.
kahit ang pangit ng ugali niyan. Amen? Amen, church. So, the next thing is that sa ating pagiging godliness, this is the brotherly affection. Ito ni kanina pa natin tinatalakay kanina pa. Loving the church. Ano? Loving the church. Kung pinapahalaga natin ang oras ng mga kapatiran, dapat dadalo din tayo on time. Kung mahal natin ang kapatiran o mahal natin ang Diyos, mamahalin din natin yan. Kahit na puro chismis yung dulot niyan. Kahit na ang bigat. Alam mo yun, may mga kapatid kasi tayo na parang pag nag-share sa atin, parang ang bigat sa damdamin. Yung parang puro negativities na lang yung dulot sa atin. Yung parang ang saya-saya mo, nagsimba ka, tapos nagkaroon ka ng konting pag-uusap, ang bigat na ng naramdaman mo. May ganun po ba kayo? Meron. Parang ang dami Ayos So yan. Kahit na ganun, mabigat yung nararamdaman mo, no? Mahalin mo yan, kapatid na yan. Dahil ibinigay po iyan sa atin ng Panginoon. At responsibilidad po natin yung kaluluwa ng ating mga kapatiran. Amen, church? So, brotherly affection. Kahit na ang pangit ng mga sinasabi niyan, hindi nakakatuwa yung mga sinasabi niyan, kahit na nakakasakit na ng damdamin, kailangan mong mahalin yan. Amen? Amen. At last but not the least, love. This is brotherly love, and this is the unconditional love. Loving beyond the church. This is the agape love. So sa tingin niyo po, bakit hindi nauna yung love? Number 1. Bakit nauna tong virtue? Bakit nauna tong kabutihan? Bakit na sumunod yung kaalaman, self-control? Gaya nga po na sabi ko sa inyo kanina, is ito ay ladderized, mga kapatid. Ito ay patungkol sa pagmamahal na dinulot ng Panginoong Hesukristo po sa atin. We wanna grow in our faith. We wanna grow in knowledge about Christ. Let's follow this. Sundin po natin. Maging mabuti tayo, dumami ang ating kaalaman patungkol sa Biblia o sa Diyos, magkaroon tayo ng self-control, magkaroon tayo ng perseverance, pagtsatsaga, godliness, brotherly affection, and love. Alam niyo po, ang tunay na naisin lang ng Panginoon sa atin ay ang magmahal. Ang lahat po ng yan ay susunod kung tayo ay merong pagmamahal. And I do believe this is already received. Natanggap na natin po ito sa ating Panginoong Hesukristo nung siya'y namatay at nabuhay sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung bagay na tinanggap natin, yung pagmamahal ng Panginoong Hesukristo, yung kaligtasan mula sa kasalanan. So ito rin po yung ipapamahagi natin sa iba. Next thing po is no growth is equals to no clarity. Pastor, ba't ang dami nyo sinabi about sa kabutihan ng Diyos? About sa pagmamahal. Ito naman yung negative or downside, mga kapatid. Sometimes, we are getting stagnant. Ibig sabihin nun, wala tayong clarity. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9, wag nating galigtaan. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Sa Tagalog, para maunawaan o maramdaman pa natin ng buo. Kung ang mga katangiang ito, yung binanggit po kanina na 7, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ito yung downside na sinasabi natin kanina. Verse 9, ngunit kung wala sa inyong mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan.
So pwede ka pala maging Kristiyano at makalimutan ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Pwede kang kabilang dito sa simbahan, pero nearsighted ka, pero blind ka, pero hindi mo na mapoposes itong mga bagay na binanggit natin kanina, yung 7. Kung wala po yung 7, or isa man, or kahit ilan man doon sa ating buhay, baka nagiging stagnant po tayo, mga kapatid. Baka hindi po tayo nag-grow. Baka nakakalimutan natin na nilinis na tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Sometimes, ito, para mas maganda. No growth, hindi ka lumalago, is spiritual dullness. Ano to? Nakakalimutan mo na ang grace ni Lord, yung biyaya ng Diyos, ay naglilid. Pag kinakalimutan mo, it's like nagiging selfish ka. Nagiging mapagmataas ka. Nagkakaroon ka ng yabang sa puso mo. And again, pakitabik po yung katabi, mayabang ka ba? Dali, church. Mayabang ka ba? Ayan. Medyo off lang pakinggan, mga kapatid, Pero gusto ko tumatawa tayo lahat Ayan. I am better than others. Pag nakakalimutan po natin yung grace ni Lord, we tend to be mayabang. Nagfo-focus tayo sa title natin bilang isang individual. Uy, board pastor ako Ba't ako makikinig sa taong yan? Come on, church. Gwapo ko. Pakikinggan ko yan. Joke lang. So, minsan nandun tayo sa titlement, mga kapatid. And iniisip natin we are better sa ating mga kapatiran. But it's not. Hindi, mga kapatid. Ano pa? Burnout. Sinyalis na nakakalimutan ang grace o biyaya ng ating Panginoon. Madaling mapagod. And sometimes, telling to themselves, I'm never enough. This is a sign of humility. Pero kung mag-i-stay po ito sa ating buhay, nasasabihin natin, I'm never enough, mali po yung grace na nakuha nyo. Kasi ang grace ni Lord nagpo-fulfill, nagpupuno po sa atin. Amen, church? Pinupuno po tayo ng biyaya, pag-ibig at habag ng Panginoon. Kaya kahit kailan hindi ka magiging enough, pero pupunuin ka ng Panginoon. What I'm trying to say, yes, hindi tayo perpekto, pero ang kakampi natin, yung perpektong Diyos. Amen, church? Ano pa? Compromise. Pag nakakalimutan natin yung grace ni Lord, nagko-compromise tayo sa mundong to. Ang dali nating mahikayat sa mga tropa natin, mag-yosi, mag-bait. Ang dali nating ma-fall into temptation to watch pornographies. Come on, church, are you with me? Parang sakit na nito, no? Pakisabi nga, aray ko. Ay, hindi. Ito yung mga hidden sin na we treat sometimes as a pet. Inaalagaan natin. This is immorality, mga kapatid. Nagko-compromise po tayo sa naisin ng desire po natin. So, ano yung kailangan nating gawin? When we forget what Jesus saved us from, we stop becoming who He saved us for. Yan. We forget grace. We lose wonder. We become dull. Nagiging tamad tayo. But grace means it doesn't matter. Some fall into compromise. Grace means it doesn't matter. But Peter says, the root issue is forgetfulness. Ang root issue po pala o pinagmulan ng lahat ng ito
ay makakalimutin tayo. When you forget what Jesus saved you from, you stop becoming who He saved you for. The next slide. Eto. Growth brings assurance and not anxiety. Madalas po tayong mag-overthink sa mga bagay. Admit it or not. Pero yung growth, nagbibring po yan ng assurance. Sabi sa verse 10, kaya nga mga kapatid o mga minamahal, lalo kayong magsigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Ayan. Again, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. Hindi kayo matitisod. Gusto kong i-highlight. Again, lalo kayong maging masigasig upang matiyak na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. So ang grace po, hindi po tayo ginagawang tamad. Ginagawa tayong masipag sa salita ng Diyos. Masigasig. Kung gagawin ninyo ito, yung mga 7 bagay, hindi kayo matitisod. So Peter, in this context, si Peter po ay ina-address niya to sa mga tumiwalag sa simbahan at nagtuturo ng mga maling katuruan. And this is also applicable unto us, mga kapatid. Matitisod tayo kung hindi tayo magsisik ng kaalaman from the God, from our Lord. Kung di natin babasahin ang salita ng Diyos. Matitisod tayo kung wala tayong pagmamahal sa Panginoon. Matitisod tayo kung wala tayong pagmamahal sa ating mga kapatiran. Madaming umaalis sa simbahang ito. I'm a bold speaker. Holy Spirit help me. So, God help me. Maraming umaalis. Maraming natitisod. This is speculation. Baka mahina yung pananampalataya nila o nagkulang tayo sa pagmamahal sa kanila. Uy, tumahimik. Are you still with me? Are you still with me, church? Hindi ko kine-question yung pananampalataya ng mga nawala. We love them so much. Amen, church? Pero sana maghari ang pagmamahalan natin sa ating mga kapatiran. Pakita pa rin natin ng buong buo yung pagmamalasakit sa ating kapwa. It all starts with love. And it will end sa pagmamahal din ng Panginoon. Pwedeng palakpakin po natin si Lord. Hindi tayo sana matisod. Hindi tayo tumiwalag sa simbahan. Instead, gamitin po natin yung mga binigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Dahil it is already given unto us. Magsaliksik po tayo ng salita ng Diyos. Sabi po dito, kung gagawin ninyo ito. Pastor, ikaw na lang mag-share sa amin. Ikaw na lang maghayag sa amin ng salita ng Diyos. Hindi po. Hindi ko po trabaho yun. Ang sabi po dito, ninyo. Natin po, mga kapatid. Hindi lang yung pastor. Ibig sabihin, responsibilidad din po natin bilang isang individual na mag-grow sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Mag-grow po ba tayo, church? Amen. 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 Ito po yung promise ng Panginoon. Pero ito muna yung points ko. Obedience doesn't save us,
but it assures us. Nakalimutan ko na yung mga points ko. Obedience doesn't save us. Ina-assure po tayo ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Ina-assure po tayo ng mga bagay na to. And Christianity is not about barely making heaven. It's about confidently walking with Christ until we get there. What is this, mga kapatid? Ito yung promise ng Panginoon sa verse 11. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Pwedeng palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, napakaganda ng salita ng Diyos. Hindi ko kailangan i-explain ng sobra-sobra kasi may intindihan. Madali lang intindihin. Sa ganitong paraan kayo malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Dinefine dito, sinabi dito 2 beses, Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Siya ay Diyos, siya ay tagapagligtas. Hindi ka nagkamali ng Diyos na sinasamba, kapatid. Hindi ka nagkamali ng Diyos na sinasamba. Sa langit, makakapiling natin ang Panginoong Hesukristo na may kasiyahan, may kagalakan. Amen, church? Amen. Jesus at the center. Sa lahat po ng ito, sa lahat ng pinag-uusapan natin, si Kristo Jesus ang sentro. Jesus fulfill every virtue perfectly. Yung 7 bagay na pinag-usapan natin kanina, pinulfill po ng ating Panginoong Hesukristo. At yung kabutihan ng Panginoong Hesukristo, kahit hindi tayo karapat-dapat, na-credit po sa atin. Naging righteous na rin tayo sa Panginoon, sa paningin ng Panginoon. And His life is now formed in us. This is a reminder, kapatid, sa atin, paalaala. His life is now formed in us. So kung hindi si Hesukristo yung na-form sa'yo, hindi yung pagmamahal ng Panginoon, nawawalan ka na ng kabaitan sa puso mo, hindi si Kristo ulit ang na-form sa'yo, baka yung kabilang side yung na-form sa'yo. Pili ka na lang. Pili ka na lang, kundi Panginoon o Panginoon ng impyerno. So, what He declares us to be, the Spirit help us become. Kung ano dineklara ng Panginoon sa atin, iyon din po yung magpo-fulfill sa atin. At ganun din po ang magiging tayo sa tulong ng ating Panginoon. So, we don't grow to be accepted. Nag-grow po tayo hindi para tanggapin ng ating Panginoong Hesukristo. Nagiging better tayo o gumagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa o at sa ating nasasakupan, hindi para tanggapin tayo. We grow because we are already accepted by Christ. Lumalago ka sa iyong pananampalataya dahil tinanggap ka na ng Panginoon. Dahil minahal ka ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito? This is not about the work of us. This is about the work of Christ in our life. Hindi ito tungkol, tagalogin natin, hindi ito tungkol sa nagginawa mo sa Panginoon. Ito ay tungkol sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa buhay mo. At dahil tinanggap ka na niya sa langit. Sometimes we don't need new anointing. We don't need a new breakthrough. Sometimes madalas tayo, kung magkakaroon lang sana ako ng retreat, yan, magbabago na yung buhay ko. Sometimes we're asking for that Sometimes we don't need those things. Alam niyo po kung ano kailangan natin? Kailangan lang natin i-activate kung ano yung natanggap na natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan lang natin gamitin kung ano yung natanggap natin. We grow not to prove something to God, but because He already proved His love at the cross. Malinaw po ba sa atin lahat? Amen. Amen. So kaya po ang title natin is
we already have what we need. So, kailangan po nating lumago sa pananampalataya natin. Pwedeng palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Diyan po ako magtatapos. Pwedeng pakipatay yung ilaw, Kuya Bernard. Alam niyo po, may 3 bagay ako na gustong i-address. 3 grupo o kupukunan na nasa ating simbahan sa mga oras na to. Una, those who have this. Kung patuloy po nating babasahin yung verses sa Peter na ating pinag-aralan kanina, sa verse 12, kaya kahit na, ito sabi ni Peter, kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinatanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. 14, alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito. So alam niyo po, sa mga taong malapit nang mamatay, ang mga sinasabi niyan, yung mga importanteng bagay na lang sa buhay. Amen, church? Yung mga huling habilin na tinatawag. At ito po si Peter na malapit nang iwan ang katawang lupa niya. Ito po yung habilin niya sa mga Kristiyano. Kung i-conclude po natin lahat, pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Magmahalan po tayo. Can I invite Kuya Bill? Ito po'y huling habilin. 3 tao na i-address ko sa mga oras na to. Maybe you are matatag na sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maybe solid ka na. Matagal ka ng Kristiyano. Matagal ka ng Kristiyano. Ngunit pinapaalalahanan ka ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Magmahal ka. Magkaroon ka ng kabutihan sa iyong puso. Hanapin mo pa yung kaalaman na nagmumula sa Panginoon. Magkaroon ka ng pagpipigil sa sarili. Magkaroon ka ng katatagan. Magtiyaga ka. Makita ang Diyos sa buhay mo. Magkaroon ka ng pagmamalasakit o pagmamahal sa iyong mga kapatiran. At huli, yung pag-ibig. Yung pag-ibig, magkaroon ka ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Magkaroon ka ng pag-ibig sa mga taong wala pang tiyak na pananampalataya kay Hesukristo. Huwag mong sarilihin, kapatid, yung natanggap mo sa Panginoon. Yung pangalawang i-address ko po is yung mga taong, alam mo yun, ang tagal mo na nagsisimba, pero parang walang nababago sa buhay. Ang tagal mo nang kilala yung Diyos. Ang tagal mo na siyang kilala. Pero parang hindi ka lumalago. Parang hindi nakikita si Kristo sa Panginoon. Si Kristo sa buhay mo. Gusto mo ng breakthrough sa buhay mo? Gusto mong umunlad yung pamumuhay mo? Gusto mong gumaan yung pamumuhay mo? Gusto mo nang magkaroon ng kapayapaan? Ang sagot dyan si Kristo. Baka nakakalimutan mo yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Papaalalahanan kita, kapatid, siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan. Ngunit hindi nagtapos doon yun. Muli siyang nabuhay upang patunayan sa ating lahat na siya ay karapat-dapat Diyos na sambahin. Siya ay Diyos na buhay at hindi patay. Hindi katulad to ng Diyos, ng mga Diyos-Diyosan. Hindi to tulad ni Buddha o kung sino pa man.
Yung Diyos na sinasampalatayanan natin ay tinatapik ka ngayon. Anak, alalahanin mo ang ginawa ko sa krus ng Kalbaryo. Kasi mahal ka niya. Panghuling tao na i-address ko po mga kapatid, yung mga bago dito o wala pang tiyak na kasiguraduhan sa pananampalataya kay Hesukristo. Mahal ka ng Diyos at di ka niya nais mapahamak. Ano po yung sinabi ko kanina sa verse 9? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Maraming false teachers, maraming nagkakamali sa pananampalataya nila ng mga oras na to. At ganun din siguro sa mga oras na to. Siguro ang babaw ng pananampalataya mo. Nawawala ka sa simbahan dahil hindi mo nakita yung pagiging perpekto ng isang kapatiran. Well, kapatid, hindi mo makikita yon. Nasa simbahan ka kung saan pinupuno ng mga imperpektong tao. Ngunit pinupuno pa ng perpektong Diyos. Ito po yung sabi. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kung wala ka pang tiyak na pananampalataya sa Panginoon, maybe it's time to admit to yourself na you're a sinner, na kailangan mo ang Diyos. Kailangan mong papasukin ang Panginoong Hesukristo sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas. At hindi ito aksidente kung bakit ka nandito sa mga oras na to. Dahil will to ni Lord para marinig mo to. Dahil sa mga oras na to, kumakatok ang Panginoon sa puso mo. Dahil mahal ka niya. Ayaw ka niyang mapahamak. This is the time, kapatid, for you na magbalik sa Panginoon. Di po ako galit. Pero nais ko lamang i-emphasize o i-highlight ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa ating lahat. Kaya kapatid, patuloy po tayong magmahal. Kahit na mahirap, kahit hindi madali, magtiyaga po tayo. Dahil ito yung naisin ng Panginoon. At gaya ng pangako niya, luwalhati ang pagwe-welcome sa atin ng Panginoong Hesukristo sa langit until ng pagdating niya. Alam niyo po ba kung ano yung turo, yung mga pagkukulang dito sa book of 2 Peter? May mga nangangaral na hindi nababalik muli ang Panginoong Hesukristo. At inassure po sa atin to ni Apostol Pedro. Siya ay malapit ng mamatay, kaya magtiyaga tayo. Magpursige po tayo. Manumbalik tayo sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Amen, church? Amen. Pwede po bang ayayahin ko? Sige, palakpakan natin si Lord. Nanyayaan ko po kayong tumayo lahat. Katwiran na kahit minsa'y di napahiya. Patuloy po tayo lumapit sa Panginoon. Sa kanyang banal na presensya. Salamat sa subulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa. This time, kapatid, hindi to tungkol sa katabi mo. Tungkol to sa relasyon mo sa Panginoon. This is the time you can close your eyes. You can pray unto God silently and surrender your life, surrender your worries. Hindi niya pinangako na mawawalan ka ng problema, pero tutulungan ka niya. God loves you, kapatid. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much
sa biyaya mo, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Nawa, Panginoon, hindi namin makalimutan yung mga bagay na ginawa mo sa amin. At yung kalakasan, yung salita mo, it's already be given to us, Panginoon. Kaya lalakaran namin ito. Magpapalakasan kami bilang anak mo. Magmamahalan kami. Mag-aalalahanan kami sa araw-araw na itinakda mong buhay sa amin, O Ma. Salamat, Lord, sa blessings mo. Nawa, hindi ito manatiling kaalaman lamang, kundi ma-apply din namin to sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Ama, sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat, Ama, sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Lord. We love you so much. Continue to work in our life after this, O God. We love you, Lord. We praise you. We honor you. In Jesus' name. Amen. Amen. Pwede talakpan natin si Lord. Sa mga oras po na to, dadako na tayo sa banal na hapunan. Mga kapatid, pwede na po tayong kumuha ng tinapay at ng ubas na nagsisilbing dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kamyan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa subulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Ang habag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-alaala ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual, mga kapatid, na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan. Subalit sinasalamin ito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. At ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag po ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa. Hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Simbolo po ito, mga kapatid, ng pagkakaisa natin.
sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At mariing ipinapaalala ni Apostol Pablo po na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay nagbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito po, mga kapatid, kinakailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa mga oras po na ito, magkaroon po tayo ng bahagyang oras upang saliksikin ang ating mga sarili, mga kapatid. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pagsasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Pagkamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, nilarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang hostyang ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat. Taas naman po natin ang ubas. Panginoon namin Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na bubuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siya naghugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa inyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikalaluwalhati ng inyong pangalan. Habang patuloy po naming ipinapahayag ang inyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po ay patuloy na pumikit. Ating sabay-sabay na itaas ang ating mga kamay sa Diyos na buhay. Naway lubuson kayong gawing banal ng Diyos
na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, ang kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumayin niyo nawa ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Good morning. Nako, mahina. Good morning. Alright, I would just like to share with you one of the things that my husband and I prayed about, a verse that we keep on reliving while during our dating days. Sabi dun sa Proverbs 10:22, when the Lord bless a man, that blessing makes the man rich, and he adds no sorrow into it. Okay? So it's a very good reminder for us that for every blessings that we receive in life, the question is, does it make us happy? Okay? Happy in a sense na hindi yung temporal na kasiyahan, kundi yung kasiyahan na nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso na nagbibigay sa atin ng kalakasan para magpasalamat sa Diyos. And ang question daw doon, ang challenge, sabi, ito bang blessing na to, pinapalapit ba tayo nito or pinapalayo tayo sa Lord? So dapat daw ang lagi sagot, blessing yan kapag nilalapit ka sa Lord, hindi yan blessing pag nilalayo ka niya. So, it comes down to how do you use those blessings, all right, in order for you to come closer to God and for you not to be sorrowful. So, yung time ba na nilalaan natin sa prayer, yung talents na nilalaan sa ministry, yung treasure na ibinibigay natin through our tithes and offering, and yung true love na inaalay natin para sa kapwa natin. Yun pala yung magbibigay sa atin ng joy in life. It means na hindi lang dahil nakatanggap tayo, doon tayo makakakita ng true joy. Minsan dahil din nagbibigay tayo, yun yung tunay na joy. Amen po ba doon? Amen. So let's pray. Lord, Father God, as we give our tithes and offering, may always remind us that whenever we give, it gives us joy, Panginoon. For us to be inspired, to keep on working, to keep on striving, Panginoon, and being faithful, Panginoon, sa pagkakaloob ng aming mga ikaw po, Panginoon. Dahil alam namin ang bawat sentimo na ito ay walang katumbas na halaga sa mundong ito, kundi isang bagay na nakapagpapasaya sa iyo dahil ito ay magagamit para sa kapurihan mo, Panginoon. Bless our hearts as we give, Panginoon. At sa mga tao na wala pang kakayanan, Panginoon, I know that in your perfect timing, they'll be able to do so. They'll be able to experience, Panginoon, kung gaano kakabuti sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kagaya ng kung paano ko naranasan, Panginoon, ang kabutihan mo sa bagay na mga hindi ko hiniling, Panginoon, ay binigay mo, Panginoon, though I'm not deserving. Lord, everything that we have, we live it up to you, Panginoon. Use it, Panginoon. And we will use it as well to give you glory and to give you honor because we love you. And this we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. We are lovers of God and His people, growing, glowing, and going together.
Are we all blessed, mga kapatid? Amen, amen, amen. Sana ay patuloy tayong magmahal sa presensya ng Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid. Mayroon po bang announcement? Okay, wala. So, mga kapatid, ay nawa, hindi ito yung huling pagkikita natin. Sana next Sunday ulit. Pakitapik na may katabi, next Sunday ulit, ha? Okay. Pwede po bang tumayo tayong lahat? At sama-samang dumulog muli sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay pumunta sa presensya ng Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, in the name of Yeshua, we praise you. We glorify you. We lift your name on high on this place, O God. Muli pa, Panginoon, maraming salamat dahil pinagkaisa mo. Idinako mo mga anak mo upang magkaisa, upang magmahalan, upang magpalakasan, upang magkaisa sa banal mong pagmamahal. Lord, we are praying to those people na dati nakasanayan naming makasama sa loob ng simbahan. Panginoon, dinadalangin namin na pagkaingatan mo sila, pabanalin mo sila, alagaan mo sila, nawa ay matagpuan mo sila, Panginoon, sa iyong pagbabalik na tapat na naglilingkod sa iyo, sumasamba sa iyo. Panginoon, dalangin din namin bilang isang simbahan. Dinudulong po namin sa inyo, mga kapatiran, nakakaramdam ng kasakitan, pisikal. May mga kapatiran kaming nakakonfine. May mga kapatiran kaming ngayon ay dumadanas ng pagsubok, pisikal. Dalangin namin, Ama, na ikaw yung Diyos na kapagpagaling. At hindi mo ninanais ang iyong mga anak na maghirap. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan sa kanilang pisikal na pangatawan. At kasabay ng kagalingan na yun, Panginoon, mas magigting pa yung banal, yung pananampalataya nila, Panginoon, sa iyo. Mas mag-init pa sila sa pananampalataya sa iyo. Panginoon, sa pamamagitan nito, nawa, Panginoon, may paramdam namin ang pagmamahal sa aming kapatiran. Lord, mahal namin sila gaya ng pagmamahal mo. Salamat, Lord. We are claiming already the healing in the mighty name of Jesus Christ. Panginoon, dalangin ko sa lahat ng mga anak mo na nagkatipon dito. Panginoon, maybe they are suffering emotionally, financially. Panginoon, batid nyo ang lahat ng pangangailangan ng anak mo na nakarinig ng tinig na ito. Continue to sustain us. Continue to provide for us, O God. Lord, maraming salamat sa dakila mong pangako na kailanman ang Diyos na aming sinasamba at sinasampalatayanan ay hindi kami papabayaan. Lord, salamat sa banal mong pagmamahal. Maghari ka sa aming kalagitnaan. Lumago pa kami sa aming pananampalataya sa iyo. Taas po natin ating mga kamay sa Diyos na makakapag-ingat sa inyo hanggang sa dulo ng buhay.
panatilihin niya kayong banal at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Sa Diyos na buhay at nakakapagbigay ng kalakasan, maging matatag kayo sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, muli pa, maraming salamat. We love you so much, O God. We praise you. We glorify you. We lift your name on high. In the mighty, majestic, and matchless name of our Lord and Savior, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Check. Yan. So, we are all blessed. Amen. Yan. Kanina kasi nung kinanta natin to, parang iilan lang yung nagsasayaw. So, kayo pakita natin talaga we're blessed that we will dance while we're singing this song. Sabi nga, love of Jesus, sweet and marvelous. Amen. So, sa mga nagtitiktok dyan, maganda ito po yung sharing ninyo, the love of Jesus. Again, paano po? Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the mountain, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Ready? Okay. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, well, everybody now, let's sing. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, everybody, come on, love of Jesus. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, we're higher than the mountain. It's higher than the mountain, deeper than the ocean, wider. Ang dami pang hindi sumasayaw. Bakit po ba? Love of Jesus! Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, marvelous. Higher than the mountain. Higher than the mountain. Deeper than the ocean. Wider than the universe. Oh, oh, the love of Jesus. The love of Jesus. Sweet and marvelous. Love of Jesus. Sweet and marvelous. Love of Jesus. Sweet and marvelous. Oh, oh, marvelous. It's higher than the mountain. It's higher than the mountain. Deeper than the ocean. Wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. The love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, only with the action. Come on, action na po. Action lang po, action lang. Okay, the love of Jesus. The love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Oh, oh, wonderful love. Amen. To God be the glory.
Maraming salamat po. Kita-kita tayo next Sunday. God bless us all.